Yun, sige po, ang aking reporting ngayon today is Yan lang Islam. tayo kukuha Yan. naman. Sa world history, religions of the world, Islam. No? So makikita po natin ito yung mga kanilang mga temple, Ayaw sa ano dito. mga banal na lugar na pinaka-importante sa reliyong Islam. Bibigyan ko lang kayo ng short summary. Paano ba na-found na itatag ang reliyong Islam? So, may story po na nagpakita daw yung isang anghel, si Jibril, kay Propeta Muhammad. At yun, doon po nagsimula yung pagkakaroon po, pagkaka-establish ng reliyong Islam. The rest is history na po. So, ang overview po ng Islam is, nagsimula siya sa Mecca, started in Arabian Peninsula, o Mecca, na tinatawag. In 17th century, common era, o sa panahon ng mga Kristiyano po ay 600 AD, o after death of Christ. No? Ang founder niya, nasabi ko na po kanina, si Muhammad po. Considered the last prophet in Islam. And beliefs ay naniniwala, ang sistema po ng kanilang paniniwala sa Diyos ay monotheism. Paniniwala sa isang Diyos lamang. No? Wala silang persona ng Diyos, pero meron silang pinaniniwala ang Diyos ay kundi si Allah. No? So, ang kanilang aklat ay yung Quran, considered the literal word of God. Yun po yung kinasabi po ng mga Islam, o nasa yung kinoconsider po nila yung Quran bilang word of God po nila. At meron po nilang banal na aklat. Siyempre, meron din silang core beliefs, no? Include prophethood, angels, afterlife, and divine degree. No? Yun kanilang core beliefs. Yung sa mga anghel, sa kabilang buhay, at sa yung mga batas ng Diyos, yung mga inuatas o inuutos sa mga tagasunod ng reliyong Islam o yung mga Muslim. Ang pagkakaiba po kasi ng Islam, yun po yung religion. Yung word naman po na Muslim, yun po yung tao na follower ng reliyong Islam. Yan. So sa atin, sa Christianity naman po, tinatawag tayong mga Kristiyano. Pero sa kanilang ay tinatawag pong Muslim. No? So pag tatanungin ka anong relihiyon mo, Muslim, ay mali po yun. Dapat ang sasabihin po ay Islam. Okay. Ashihada, declaration of faith. Yun po ang tawag nila. No? There is no God but Allah. Muhammad is the messenger. No? Si Muhammad daw po ang kanilang mensahero o propeta. At sa tawag doon, konting papyo lang po sa background din po kay Jesus Christ, ay tinuturing din po nila itong kanilang propeta din po. No? Yung 5 pillars of Islam. Binanggit ko na nga po yung Shahada, na ibig sabihin na there's no God but Allah only. Tapos sa sala naman po, ang ibig sabihin ng sala ay yung pananalangin po nila ng 5 beses sa isang araw. No? Ito yung way din po nila ng kanilang salvation, yung pagsasala o pananalangin. Next is charity, sakat. Sakat ba yun? Giving charity to the needy. Meron din silang pamimigay sa mga mahihirap at nangangailangan. At ang tawag dito ay Shawm o fasting during Ramadan. Ngayon po ay nagdidiwang po sila sa Middle East ng Ramadan. No? Magpa-fasting po sila, di po sila kumakain ng umaga. Pero sa gabi, grabe po sila kumain. Kasi po nandun yung partner ko nag-ano doon. Trabaho. Grabe sila mag-feasting. Sa gabi sila nag-feast. Sa umaga, ulog. Meron po, tinatawag na Hajj o pilgrimage to Mecca, at least once in a lifetime, no? Ang bawat isang Muslim po ay may katungkulan na umapak sa Mecca kung kaya po nila. No? Sinasabi dito na if able. Kung kaya niya pong makarating sa banal na lugar, ito po yun. No? Sana yun? Kung
Yung tinatayuan ng cube na yan, tinatawag po nilang Mecca. At meron din naman silang mga denomination. Dito na buo ang tatlong pangunahing sekta ng Islam. Susulat ko po. Tinatawag po na Sunni. Ano yun? Ang ibig sabihin po ng Sunni, S? babolen po. S. Sun, Sunni. N-I. Ay, ito po yung kanilang basihan ng paniniwala ng Islam. No? Sa tatlong sekta po, meron po silang tinatawag na Sunni. Pinili ang leader mula sa komunidad o malayang pagpipili ng mga taong o mga Muslim sa kanilang magiging leader. Pangalawa po ay Shia. Shia. Number 2 is Shia. Hindi po yan yung seed na nilalagay sa tubig. Chia seed. Shia pala yan, sorry. Chia. Shia ay naniniwala na ang leader ay mula sa pamilya ng propeta. So, ibig sabihin daw po, kung pipili daw po sila ng leader sa kanilang religion, ay kailangan po nasa pamilya po, nasa lineage ni Muhammad o yung kanilang propeta o mga propeta sa aklat ng Ano ang ano niya? Ibig sabihin dito ay meron silang dito naman na susunod yung nakakarami. Pinili yung leader So ang ano, ang sa Sunni. yung Sunni, yung Sunni, di ba ano, free choice of leader. Free choice of leader. Tapos yung Shia. Meron silang demokrasyang mamili ng kanilang leader. Si ano, yung Shia. Yung Shia po, kailangan po magmumula po sa pamilya Ano ito, ma'am? propeta. Ito pala. Yan, para yan. At pangatlo, ang ibadi. Ibadi. Ang kasulat po. Okay lang. Ibadi. Ganda nga. Na ibig sabihin po ng ibadi, ibadi po ay naniniwala na ang leader ay dapat pinakakarapat dapat at matuwid. No? Nakikita po. Halimbawa po, kung pipili tayo ng bishop sa Christianity, dapat kasambahayan pa lamang siya. Niya ay nasusunod na siya at may maayos siyang sistema sa kanyang pamilya. Yung ano, yung kapability. Maayos. Ganon din daw po sa ibadi, sa sekta ng ibadi. Na kailangan capable ka, naniniwala na dapat yung pinakakarapat dapat at matuwid. Nakikita sa pamumuhay mo na kasi po marami din po kasi sa lumipas na po ang mga panahon, lalo po ngayon sa 21st century, na ang iba dong mga babae ay hindi na po nag-jihad. Minsan po may mga rebelling na rin po. Ano na lang, ganun. Basta meron sila sa ulit. Meron pa silang tinatawag doon about sa pagsusot ng jihad sa kanang pero di ko na po siya na talakay. And then, Ang tawag ko? sa kanilang kasuotan, tinatawag nga yung jihad. No? Tapos yung Talaga yung tawag sa... jihad sa mga babae. Tapos sa mga lalaki ay Yung malalaki may turban. di ba? may kita po ninyo yun sa kung pupunta po kayo ng Quiapo. Oo, dun sa... Alam mo, dun sa FBR, meron isang mosque doon. Pati rin po sa Saudi Arabia, ang suot nila yung mga puti minsan. Turban. Ganyan. Dumadami sila eh. Yun ang kanilang banal na kasuotan kapag haharap sila sa Diyos. Ano? At kahit sa Yung may turban sila. yes. May turban sila. Tatakayin po natin, sa Sunni po ay pinili, meron silang kalayaan pumili ng kanilang leader. Sa pangalawa ay mula dapat sa pamilya ng propeta. At pangatlo po sa ibadi ay dapat ay matuwid at karapat dapat na maging leader. Makikita po sa kayong pamumuhay. Po, ito naman po yung tinatawag po nilang lugar ng pagdarasal. Kung sa ating mga Kristiyano, ang tinatawag ay simbahan o iglesia. Sa kanila naman po ay literal po na building. Masjid, kung tatawagin. Mosque.
o masjid sa Islam. Ang mosque ay tinatawag na lugar ng pagdarasal o kung saan ginagawa nila yung sala. Kapag nagdadasal sila, dapat ay nakaharap mismo sa kung saan naka-location yung Saan kanilang natin? room. Saka madalas sila Sa Mega. magdasalan. Kaya ang order ng Ano ba tinatalakay dun sa mosque? Siyempre, yung pagdarasal nga po, and then also yung pag-aaral din ng Quran. At inaaral din po nila, tulad natin mga Kristiyano, nag-aaral tayo ng Biblia. At ganun din po sila, nag-aaral din po sila ng salita ng Diyos nila, kasi Allah. Yan. Mula sa mga propeta. Marami din silang mga propeta eh. Kung meron tayong Quran, nawala dyan. Makikita niyo yung kanilang mga prophets na sumulat ng mga aklat po nila. At yung kanilang pagbabasa po ng Quran ay pakanta. Bakit po? Uy, ginagawa ni Pasko. Parang papagip sa atin sa Pabasa. Katoliko, pabasa. Pakabasa. Gabi-gabi yun, lagi na lang maingay yung mood. Di ba kaya? Ano ba yan? Sa kanila pakanta, sa atin Oo, pabasa. Dahil para daw po, Oo, malakas. meron mga sabi-sabi na para daw madali po nilang Ano eh? mamemorya Ah, Oo. dahil sa pakanta. Madali talaga mag-memorize pag kaya. Yun, pagtitipon ng komunidad ng Islam, doon din po ginaganap ang kanilang fellowship. Tatawagin sa atin. Yan, pag-aaral. At meron silang tinatawag na Jimuwa. Sa Jimuwa po, Friday prayer sa atin. Yun po ang kanilang araw ng pananalangin. Jimuwa. Kung sa ano po, kung sa ibang mga sekta po ng Kristiyano, ay halimbawa po sa Badista, meron silang tinatawag na Sabat. No? Na ginagawa po ng Israel din, yung Sabat po. Yung, halimbawa po, Friday ng hapon, kailangan nasa bahay ka na. Hanggang Sabado ng hapon din natin, tanghali. Hapon, ganyan. Kanilang banal na araw. Evening and night ang pag-umpisa nila ng time. Yun ang kanilang banal na araw po. Yun ang ano ng sa Israel. 6 At ito naman po, talakayin po natin ang kanilang mga famous mosque. Unang-una po, makikita po natin itong Dome of Rock sa Israel. Ito na ano eh. Sa gitna na Ito muna, Masjid Al-Haram. Mecca, Saudi Arabia. Pinakamahalagang mosque sa Islam. Kung saan nandito ang Kaaba. Kaaba pala ang tawag dito sa kung na to. Serious? Na ang direksyon ng pagdarasal ng mga Muslim sa buong mundo. Kailangan daw po nakaharap sa Kaaba. Pangalawa naman po ay, ang una po tinatawag po natin ay Al-Masjid Al-Haram. Pangalawa naman po ay Al-Masjid An-Nabawi. Sa Medina, Saudi Arabia din po. Mosque na itinayo ni Muhammad at narito rin ang kanyang libingan. Ito po. Naglagay. And then, pangatlo, ang tinatawag po na Al-Aqsa Mosque. O yung kilala po nating tawagin na Dome of the Rock. Sa kanila, ang tawag doon ay Al-Aqsa Mosque. Sa Jerusalem, pinakabanal na lugar ng Islam. Oo. Kung saan daw po darating doon ang kanilang jadal. O yung kanilang, kung sa atin, may inaantay tayong Kristo. Sa kanila din po, may inaantay din po silang Dajjal. Ano eh, kasi nag-report kami dati, naalala mo. Kasama yung leader nila. Yes. Oo, gano'n, di ba? Meron din silang copy ng ano, pagbabalik ng kanilang Panginoon. Tapos ang sabi, pagdating ni Christ, Ang tawag doon Al-Dajjal. Ay, Dajjal. Pero sa iba pong mga Kristiyano, tinuturing daw po yung ano, Antikristo. No? paano alam naman Mga presumption. Pero di po natin alam kung totoo o hindi. Malalaman po natin sa darating na mga panahon. Yan. Pero mahirap talaga ang mga Muslim. At Sheikh Zayed Grand Mosque, ito po yung pinakamagandang mosque po nila. Itong puti na to, sa UAE, Ang UAE yan. United Arab Emirates. Ano tawag dyan? Isa sa pinakamaganda, pinakamalaking mosque sa buong Zayed. mundo. Ang tawag dito ay Sheikh Zayed. Gandahan. Parang yung nakita po natin sa Disney, ano, Disneyland. kasi yung pinakamataas na ano. Impluwensya daw po ng ano, paano ba lumaganap ang Islam? Ano?
influence, law, Sharia, daily life, festival, arts, and architecture. Yun po yung impluensya ng sa buong mundo. Yung impluensya ng Islam na inambag, nagkaroon din sila na ambag sa pagunlalaga, matematika, medisina, edukasyon. Noong Islamic Golden Age. Halimbawa, pinaula ni Al-Shibr-Rizmi ang algebra at ni IBN Sina na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa medisina. Bukod dito, na-impluensyahan rin ng Islam ang sining, arkitektura. May kita naman po sa kanilang mga structure ng building, ng kanilang mga mosque. Kalakalan, yon, at pagpapalaganap ng paniniwala sa isang Diyos sa maraming bansa. Yung mga katabi po natin bansa, Indonesia, ano pa ba? Malaysia, mga Muslim po yan. Kahit po yung sa baba po natin sa Mindanao, ganyan. Sila po ay Malapit sila dun. malapit sila sa Malaysia. Doon mo makikita yung influence at pakikipagkalakalan. So dito pa lang, tinuturo na sa atin, may makuha pala tayong aral dito na tinuturo na sa atin ng ibang mga religion na paano natin i-share yung Word of God. Kailangan din meron tayong pang-araw-araw ng pakikipagsalamuha sa mga tao. Maganda yung ano nila eh. Kung tayo gano'n. Saan ba daw po unang lumaganap? Middle East, North Africa, at part ng Asia, via trade conquest and missionary work. No? Yan nga po, yung sinasabi kanina, kalakalan, pananakop, at meron siya ng missionary work. Then, Yan lang sa... impact sa Islam, ng Islam sa Kristyanismo. Correcto. Nagkaroon ng malaking impluensya ang Islam sa Kristyanismo, sa kasaysayan, teolohiya, at ugnayan ng mga relihiyon. Dahil sa paglaganap ng Islam mula sa panahon ni Muhammad, nagkaroon ng mga debate at paghahambing tungkol sa paniniwala sa Diyos, kay Jesus, at sa banal na kasulatan. Siyempre, di lang po magkakapareho. Di lang po magkakapareho. At alam nyo na po yung crusades na nangyari po. Meron po yun. Bukod dito, nagkaroon ng historical encounters tulad ng kalakalan at mga digmaan o crusades. Panahon ng crusades na nagbigay daan ng palitan ng kultura, kaalaman at pag-unawa sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. So, sa iba po pinag-aawayan po ito, yung debate about sa ano. Siyempre po, di naman po talaga ay magkakasundo. Pero kung papairalin nyo po yung pagiging makatao, ay makikita po Kasi siyempre sa iyong tayo buhay insist natin. kung sino ang pinaka Sila insist nila una. tama. Yan. Hindi tayo So natin insist pwede nila. ipilit sa iba yung paniniwala mo sa paniniwala nila. Pero meron tayong tunay na Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat tao. At maaaring siya'y mangusap sa puso o sa mga taong ito. No? So, yun po ang aking topic for today is about religion of Islam. No? So, yun lang po. To God be the glory.